Bandang alas 11:26 ng umaga, pumasok sa gate na ito ang isang lalaki na nakasuot ng helmet at naka-jacket. Nang mapansin na may tao sa loob, ay nagkunwari itong may hinahanap na tao. Habang nasa loob ng bahay ay tinitingnan na pala nito kung ano ang kanyang tatargetin sa kanyang pagbalik. Maya-maya pa ay lumabas na ang nasabing lalaki. Paglabas ay isinara pa nga nito ang gate. Bandang alas 11:36 ng tanghali, bumalik ang nasabing lalaki. Sabay kuha ng isang sakong bigas na ito. Kasi mga 11:26 may pumasok. Sarado naman yung gate namin. Kaya lang hindi naka-lock ba? Hindi plansado. Diretso siya. Yung husband ko nandiyan nakaupo lang sa may rocking chair. Diretso siya. Tapos nagtanong lang siya kung meron bang saan daw yung may hinahanap siya na Cipriano daw yung apelyido. Ay, sagot ng husband ko, wala ditong Cipriano sa purok na ito. Doon sa purok 1, doon ang mga Cipriano. Wala, umalis na lang siya. Lumabas. Opo. Tapos yung husband ko, umalis, mga few minutes, umalis siya kasi pupunta siyang bayan, may bibilhin. So yung gate, kasi tricycle, yung gate nakabukas. Oo, nakabukas. Hindi niya sinarado ng husband ko yung gate kasi isip niya, babalik naman siya agad. Apo. Pag alis ng husband ko, bumalik siya, yung lalaki. Galing siya, Lidtong na way. Pumasok niya dito sa Sinigaw, nag-U-turn pa siya Tapos nag-park sa front ng date namin. Nakabuhanghang yung date namin. Diretso siya. Mga 11:36. 11:36 sa footage nakita pumasok diretso siya, parang wala lang. Kinuha yung isang sako na bigas. Tapos in-trace din namin doon sa CCTV sa neighbor namin. Nakita doon siya. Sa labas sa may kalsada. Nakita siya. Ayan, naka-helmet kasi siya. May naka-jacket na kulay gray o black ba yun? Tapos yung motor niya, yun, pula ang upuan. Naka-cover ng kulay pula yung upuan. Ganun. So parang ang style niya po, ma'am, ay una, papasok siya sa bahay, nagtanong no, kung i-evaluate natin, parang nagtanong 11:26, nagtanong muna siya kung may hinahanap siyang tao, and then siguro sinisurveillance niya na kung anong pwede niyang matangay, tapos binalikan kayo ng 11:37. 11:36. In a matter of 10 minutes lang. Between 10:26 na una siyang pumasok and then 10:36 siya bumalik. Ay, grabe no. 11:36 pala, 11:36. At parang balita namin, parang mayroon pa kumakalat ngayon sa social media na hindi lang kayo ang nabiktima nitong suspect na ito at may kapareho ding insidente sa ibang barangay. So kaya nag-decide ako na tawagan ho kayo para ma-alert din yung iba nating mga kababayan kasi parang naging modus niya na pala ito nitong suspect. Ginawa na niyang habit ba na kung saan na lugar, parang ugali na niya na ganun ang gagawin niya.
Ma'am, kayo ho ba ay nakapag-report na sa ating local police station sa Kalibo Police? Opo, noong kahapon, mga past 4 o'clock, nag-report kami. Mhm. So, dapat ano din namin dito sa barangay. Aha. Oo, sa barangay Sinigaw. Yun. May naka-identify sa kanya. May nag-ano sa amin, kilala din namin. Oo, pero hindi ko muna hindi ko muna sasabihin. Aha. Meron na kaming suspect, pero hindi ko muna ibubulgar kasi Oo. for practice pa na Kumbaga nasa ano pa, nasa namin sa barangay din Opo. taga kabilang barangay din siya. Mhm. Pero ang namin, hindi siya nag-stay sa kanila kung saan lang siya, parang may permanent address daw siya. Aha. So ibig sabihin kilala na itong suspect. Information, maraming salamat po sa ninyo sa Okay. pagpa-unlock ng interview po. Oo, for awareness po, sir, no? Sa Opo. iba. Aha. Okay. Sige po.